Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa akin channel. This is just a continuation po mga kabida doon ho sa nangyaring hearing po diyan ho sa Senado kung saan po iniimbestigahan po mga kabida ito pong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala po sa International Criminal Court. Okay? Now, this time, pag-usapan po natin ito pong sinabi po ni DOJ Secretary Boying Rimulya po mga kabida. Nang time daw ni Pangulong Duterte po, hindi ho nag-function yung ating judiciary at justice system. Kaya pinili po ng mga complainants daw ng mga biktima ng EG case na doon na lang po sa International Criminal Court dumulog. Kasi hindi nga nag-function yung judiciary at saka ito pong judicial system po natin. Walang mga blotter sa police, doon ho sa mga naging biktima po mga kabida sa di umano extrajudicial killings sa ilalim po ng war on drugs ng dating Pangulo. Now, titingnan po natin kung wala ba talagang justice system, hindi ho ba nag-function yung justice system natin, yung judiciary system po natin, at bakit po, nung time na umalis na po itong si Digong, hindi na po presidente, bakit wala hong nangyaring investigasyon? Considering out na po, wala na pong immunity ang dating Pangulo, pwede na sanang imbestigahan yon ng mga police at ng Department of Justice. Meron pong magandang legal analysis. Ito pong si Attorney Neil Abayon po mga kabida patungkol po dito. Pakinggan po natin itong kanya pong discussion with analysis dito ho sa nangyaring Senate investigation. Pakinggan po natin ito. Pag-usapan naman natin yung part nung Senate hearing kung saan sabi po ni DOJ Chief Remulla, yung title po ng video na to is that there was a failure of justice system during Duterte admin. Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So tama yung yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, nagkaroon tayo ng problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Noong panahon na yun. Okay. Ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng mag-guide? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi naman katulad ng dati. Pause muna. Kung sabihin ng pulis, dapat masunod. Okay guys, so kung makikita nyo, may dalawa agad interesting points dito. Unang-una, ina-emphasize po ni Senator Amy yung quote-and-quote nung panahon na yon, referring to dun sa Duterte admin. Tapos sinabi naman ni Secretary Boying Rimulya, sumagot din po siya na iba na daw yung panahon ngayon kasi sinisuguro na daw nila. So those are very strong statements po from both parties. Pero anyway, panoorin pa po natin para mas maganda pa yung maging discussion ko later on. Okay? Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko rin pwedeng tanongin yun sa mga nagdepanda sa ICC. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi namin sila kilala. Okay. As a matter of suggestion, if I may. Wait. Yung mga biktima ng EJK. Okay, so yung sinabi po ni Secretary Boying is hindi daw nila mapilit yun dun sa mga tao sa ICC. Pero however, since murder po, that is a crime against the public, hindi naman po yun siya private crime. Actually, kahit sino po pwede mag-investigate niyan eh. So that is actually the function po yan ng police natin to record all the evidence, gather the evidence, to investigate and to eventually submit it to the DOJ, specifically sa mga office of the prosecutor to conduct the proper preliminary investigation for the cases. So, in short, yung point ko po, kung gugustuhin po sana mag-prosecute talaga ng administration ngayon, kaya naman po nila yan kasi may means naman po yan sila because again, that is the function of the police force natin na mag-conduct na investigation, di ba? Kaya nga may yung CIDJ, yung criminal investigation, and then kung may sufficient na, tingin nila may reasonable certainty for conviction, pwede nila yan ngayon i-refer dun yung mga findings sila to the DOJ, yun nga sa prosecutor's office para mag-conduct din yung prosecutor's office ng sarili nilang preliminary investigation. Okay, so yan lang yung comment ko so far in relation dito sa discussions. Okay, so ngayon tuloy po tayo. At ito pong diniscuss ko yung sa panahon noon versus sa panahon ngayon. This is very important po regarding the case. Hindi lang sa pag-arrest dun sa kay FPRRD but the case itself po because yun nga, in the ICC we also have what we call the issue on admissibility or non-admissibility of cases sa ICC in relation dun sa rule on complementarity ng ICC. Okay? Kaya in-emphasize at in-explain ko na po agad yung part na yun yung sa panahon noon versus panahon ngayon. So ngayon tuloy po tayo. And investigate na yung mga biktima ng EJK
ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may butas sa ulo. That number's in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. Yes, I'm ma'am. not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It's a merely a Okay. suggestion. No, I Binaback already to you asked- po, I already binaback asked to you ni SOJ Senator earlier John kung Wick. naistahan, But but there's no Senator Ivy. investigation, ma'am, into the deaths by Okay. cardiac arrest but with a hole in the head. Kaya nga This is the sinasabi Senate ko, kung investigate that naistahan. Okay, comment muna tayo guys. So kung makita po nyo, tinatry i-back to you ni Senator John Wick kay Senator Amy yung EJK. Una-una po, tama naman yun na dapat investigahan din talaga ng Senate yung mga extrajudicial killings. However po kasi dito sa current investigation na ginagawa po ni Senator Amy, this involves yung circumstances surrounding the arrest of FPRRD. So kung ako po tatanungin sa proper court proceedings po niyan, pwede po yan siya objectan. For discussion purposes lang, let's assume lang na court proceeding talaga to. Kung let's say si Senator John Wick dito is a lawyer tapos he starts questioning yung mga ganong question sa isang witness, pwede po yan objectan ng opposing counsel on the ground that it is irrelevant to the current case being discussed because yun nga po, the current proceeding dito na kinoconduct ni Senator Amy is the circumstances surrounding the arrest. It does not touch on yung sa investigation sa EJK mismo, okay? But again, tandaan po nyo, emphasize ko lang ang sinabi ko po unang-una is proper din talaga at dapat imbestigahan ng Senate din talaga yung mga extrajudicial killings. However, in this situation po kasi hindi yun yung iniimbestigahan. This is an investigation surrounding the circumstances of the arrest of FPRRD. Okay? So yun nga po, if this will be applied in let's say a court hearing, pwede po yan siya objectan on the ground of it being irrelevant to the current issue being discussed. The Senate investigated? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest but with bullet holes in the head? Parang nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may 3 pulis na na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang Homicide po. Actually, sinagot nga ni Senator Amy pa rin eh. Okay, That is ano one man? of several thousand now. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na ako May nakatulan. may, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng taong Okay. So, ang labing- certificate po ay nagsasabi ilan yun? na 16? walang naging problema, pero ang autopsy, nakikita pong may butas po sa ulo. Pero, sabi nga ninyo, noon, hindi pwede. Dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may katibayan tayo sa Okay, 15. okay. Ayan, kay Dr. Fortun. Andyan, meron nakikita, may Kung ano nga, marami Comment tayo guys. So kung makikita po natin, sabi naman ni ni Secretary Boying Remulla, meron daw, I believe 16 ba yun? Sinabi niya na investigative reports daw si Dr. Fortun. So from there, actually, meron silang findings sana na pwede nila gamitin for source for conducting an investigation in relation dun sa drug war. So yun lang po. In short, meron silang mga documents na sufficient. And again, this is important po talaga sa admissibility issue ng mga cases po sa ICC. Okay, so tuloy po tayo ulit. kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalo Ang komplikado isa kung talagang makakalap ka rin pa hanggang dahig? No, hindi, Mas pero- madali na dito. Isang katulad po niyan, yung ballistics. Pagka may nangyari pong pangyayari na may binaril o may pinatay, ang dapat po dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man ballistic report, Okay. wala man police report. Kaya pinabayaan po eh. Ito yung talagang nangyari sa atin na napakatagal na panahon na wala na akong gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yun po yung kinokorrect namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan? Kung cold file yan, di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Kung walang katibayan, walang physical evidence, kahit dalhin mo, kalagkarin mo yan sa ICC. Yung sistema po ngayon, basta meron mong demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede iutos ng pulis sa piskal o iutos ng piskal sa pulis na gawin ang kanya-kanyang trabaho, dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police Okay. enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas matagalan pa tayo, mas kawawa yung mga pinatay o allegedly na murder, mas hahaba pa yung proseso. Kung dito, di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po magawa natin to hanggang sa mga susunod na taon. Kasi sabi ito nito ay na talagang bago sinisikap namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ko madali, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa Okay. na marami na akong pagbabago nangyayari sa sistema natin. Okay. Alright.
Okay, so ako po personally, yung pinaka-conclusion ko pong nakuha doon sa part na yon ng Senate hearing is we have a functioning justice and or judiciary system po natin. Because si Secretary Remulla himself, he stated naman na they are already changing the methods being done regarding investigation. Meron na daw parang body-body system pag mag-conduct ng investigation in relation doon sa mga potential EJK cases, okay? So from that pa lang po, may kita natin na gumagana yung justice and or judiciary system natin, okay? And if our justice and or judiciary system is functioning, edi dyan po ngayon papasok nga yung admissibility issue because the ICC as specifically stated po yan sa preamble, paragraph 10 and article 1 po ng Rome Statute is only complementary to national criminal jurisdictions, meaning papasok lang po yung ICC pag hindi na talaga functioning yung justice and or judiciary system natin. Okay, so yan po yun. That is why it is very important po doon na at least from that interview or from that Senate hearing alone, ako po yung personal conclusion ko din is gumagana talaga yung justice and judiciary system natin. Plus the mere fact po na ako po mismo rin, meron din ako mga hinahawakan na kaso kaya gumagana talaga kung ako po tatanungin, gumagana talaga yung judiciary natin, okay? So ito pong mga nasa likod ko, baka tingin nyo props lang po to but these are actually case files po to. Oops, kung lumabas yung name ng client ko, itatago ko na lang po yan. So I will just show you some of my cases, di ba? So kung makita po niya, this is just one folder for my case. Kung kita po niyo, ang kapal po ng documents natin. So yan, in short, for me, gumagana po talaga yung judiciary system natin dito sa bansa, okay? And it might not be perfect kasi yun nga, medyo mabagal, tapos yung mga provisions or yung mga rules na, or yung mga durations provided in our rules, minsan hindi lang minsan, most of the time, hindi na talaga nasusunod. And that is because po talaga na kulang yung kulang yung efficiency sa justice system and or sa judiciary natin. But nevertheless, it is still a functioning judiciary and a functioning justice system. It's just that hindi siya perfect, okay? And I am sure the Supreme Court po natin is slowly trying to do its best mas mapaganda pa yung judicial system natin, di ba? Kaya nga meron na mga in-implement na mga rules of efficiency, tapos yung mga electronic mail, mga email rules, tapos yung pag-allow na rin ng mga accredited couriers. Those are all steps po being taken by the judiciary in improving our judiciary and justice system, okay? So again, ulitin ko lang po, our justice and judiciary system is functioning. It's just that hindi siya perfect. So wala naman pong perfecto rin talaga okay? At ngayon, i-correlate ko po pala dun sa situation. Medyo lumayo tuloy yung discussion ko kasi medyo passionate po ako when it involves the judicial system kasi I'm an officer of the court as a lawyer. So anyway, ngayon po, i-correlate ko naman dun sa case ni FPRRD, okay? So unang-una po kasi dito, sa ICC again is a court of complementarity, meaning it only steps in when the local judicial and or justice system cannot investigate or prosecute themselves, okay? So yun, klaro naman, di ba? Stated by Secretary Remulla that we have a functioning justice system at ini-improve na nga po nila, okay? So ngayon, ang problem lang po, nag-start kasi yung case ni FPRRD in 2021 when he was still the president. So therefore, if FPRRD was still the president, hindi po talaga siya pwede ma-prosecute no ng local system natin because he is the sitting president. Consequently, he has what we call presidential immunity from suit, okay? However, 2022 to present, yun nga, like what I've already discussed numerous times in my previous videos, he no longer enjoys that presidential immunity nor the influence to possibly protect himself from prosecution, okay? So tama rin naman po talaga na during the time before, nung na-file yung case in 2021, nag-start yung investigation in 2021, is may hirapan talaga makamit yung hustisya ng mga EJK victims kasi yun nga, sitting president, he has protection, he has immunity, he has influence. Therefore, yun nga po, during those times is may hirapan. Pero ngayon po, iba na po yung panahon ngayon. Yung pinaka-point ko po talaga dito is pwede na yan questionin ngayon ni FPRRD yung issues of admissibility of his case, okay? So ang remedy po dyan ni FPRRD is kailangan po niya yan i-file yung proper motions, proper pleadings dun sa ICC mismo kasi nag-start na yung case proper niya okay? Okay guys, so i-rephrase ko daw kasi naguluhan daw yung videographer ko who is also my wife po. Yung pinaka-point ko po dito, from 2021 to 2022, posible po talaga ma-admit yung case ni FPRRD sa ICC considering nga he enjoys presidential immunity and he has influence to protect himself from prosecution considering he was the incumbent
incumbent president. Okay? However, from 2022 up to present, 2025, wala na po yung presidential immunity niya nor his influence. Therefore, pwede na po questionin yung admissibility of his case. However, ang tatandaan po natin, yung issues of admissibility sa ICC, hindi po yan dito kune-question sa Pilipinas, kung hindi dun po sa ICC mismo. Okay? So yan, hopefully mas klaro na. Gets mo? So in conclusion po, my main point here is that we have a functioning judicial and or justice system in our country. Therefore, FPRRD has a valid defense in relation to admissibility or inadmissibility of his case doon po sa ICC. Ayun po, napakagandang discussion, no? Very detailed mga kabida yung discussion po ni Attorney Nila Bayon, ano? Now, unang-una po, doon po sa point na sinabi po mga kabida ni Secretary Remulla na hindi ho nag-function yung judiciary at justice system po natin nung time po ni Digong. Ako, I disagree with that, no? Kasi unang-una po, may mga pulis na kinasuhan. In fact, meron po mga pulis na no-convicted, ano po, na? Okay, during the time of Duterte, nung napag-alaman po mga kabida na sangkot po ito sa patayan, ano? At ito po ay dinala yung war on drugs. Okay? Now, kung hindi ho functional, kung hindi ho nag-function yung justice at saka yung judiciary po natin, wala sanang conviction. Hindi sana nakulong. Hindi sana kinasuhan. Ano? Ito pong mga pulis na ito. Ano? Okay? So meaning, nag-function yung justice system during the time of Digong. At saka hindi naman po exclusive lang ito para sa EJK. Ano? Yung mga kasong isinampa dyan ho sa mga korte po natin, sa piskalya po natin, ano? Okay? Meaning, kung hindi nag-function yung justice system natin, yung judiciary system natin, sana yung ibang mga kaso sana wala. Nagreklamo na sana yung mga complainants, ano? Okay? Nag-function yun. Kaso lang po, ang nangyari lang kasi po dito mga kabida, meron pong stumbling block Kaya wala hong kasong isinampa po mga kabida laban ho sa dating Pangulo kasi may batas po tayo na kapag sitting president po, meron talagang presidential immunity yan. Alam po yan ng mga piskal mga kabida at alam po yan ng mga officers of the court. Itong mga abogado po natin, ano? Na hindi pwedeng sampahan ng kaso ang isang sitting president. So, umalis itong si Digong noong 2022, okay? Sana pagkakataon na sana ito ng prosecutor ng Department of Justice, ano, na mag-imbestiga, maging ang mga pulis. Bakit hindi ho ginawa yon? Kasi nung time na yon, kaalyado pa po, ano, si Digong ng current administration. Lumala lang ito, naging full-blown lang itong kanila pong awayan po mga kabida, nung 2023 hanggang 2024. Okay? Actually, sa 2024, doon pa po sila nag-umpisa pong mag-imbestiga, ano? Yung Quad Committee ng House of Representatives, ano? Pero nung 2023, yung 2022, yung half po ng 2022, bakit hindi po sila nag-imbestiga? Okay? Kung functioning na po yung justice at judiciary system natin during that time. Kasi yung contention kasi po mga kabida ni Secretary Remulla na yung time daw, the whole duration of Duterte administration, non-functioning daw yung judiciary at saka justice system po natin. Kaya nga, yun nga, mas pinili ng mga complainants ng sinasabi pong EJK na sa International Criminal Court nilang magkasampa po ng complaints. Okay? Pero during the time, out na po itong si Digong from half of 2022 hanggang doon ho sa 2024. Bakit 2023, bakit hindi ho nagsampa po ng case? Bakit wala pong investigasyon? Yun lang yung sagot ko kanina Kasi friends pa po, kalyado pa po itong si Digong ng current administration. Okay? Pero nung nagkaroon po ng lamat na po, yung full-blown na po yung lamat mga kabida, nung last part po ng 2023 hanggang 2024. Okay? Doon po nag-umpisa yung investigasyon po, ano, ng Quad Committee po ng House of Representatives, ano? May mga kasong naisampa laban po sa dating Pangulo, ano? Alright? So, yun, hindi po kasalanan po ng Duterte administration kung bakit wala kong kasong isinampa po mga kabida nung time na wala na po o nawala na po itong si Digong, ano? Sa kanya pong posisyon bilang presidente po ng Pilipinas. So, okay?
So yun yung malinaw po, mga kabida. Ako, I personally believe na during the time of Digong, hindi po totoo na hindi functional yung justice at judicial system po natin. Nag-function yun, walang pagkakataon na nag-stop yung function po niya, yung paggalaw po niya ng justice at saka judicial system. It just so happen lang po kung si Digong yung gustong tumbukin ng mga complainants na sasampahan po ng kaso, hindi pwede. Kasi may batas po tayo mga kabida na hindi po pwedeng sasampahan ng kaso ang isang sitting president. At yun na po, napakaganda yung discussion po ni Attorney Neil Abayon po mga kabida at malinaw po yung kanya kong detalye po mga kabida. Kahit na po si Attorney Neil Abayon, aminado po na functional talaga yung justice system. Kahit siya meron pong kasong hinahawakan. So meaning, functional yung justice at judiciary system po natin. Okay? So para po sa inyong opinion and reactions, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber mga kabida sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.